Pamagat, ang 48 oras sa Moscow na nagpabago sa lahat. Ayoko nang bumalik sa Pilipinas. Gusto kong manirahan sa Russia. 3 minuto pa lamang matapos lumapag sa Sheremetyevo International Airport. Bakit biglang napaiyak ang mga dalagitang Pilipina na mula sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas at sanay sa lahat ng luho sa mundo at tumawag sa kanilang mga magulang para sabihing ayaw na nilang umuwi. Ang katotohanan sa likod ng isang school trip na naging isang malaking usapin na umabot pa sa kagawaran ng edukasyon sa Maynila, ang bumihag sa kanilang mga puso na hindi nagawa ng Paris o London ay hindi ang mga maningning na pasyalan o ang pinakabagong teknolohiya. Ito ay isang pang-araw-araw na himala na para sa mga Ruso ay ordinaryo lamang. Ngunit para sa amin ay isang pambihirang karanasan. Isang kwento kung paanong ang 41 oras na pananatili ay nagpabago hindi lamang sa kanilang pananaw sa buhay, kundi maging sa kinabukasan ng kanilang bansa. Ako si Isabela, isang 6,000 aluma, taong gulang na mag-aaral sa Manila Elite International School. Ang aming paaralan ay isa sa mga pinakatanyag sa Pilipinas. Mga anak ng mga politiko, malalaking negosyante, at tanyag na abogado ang karamihan sa mga mag-aaral dito. Dahil dito, bata pa lang ako ay nakarating na ako sa iba't ibang bansa sa kanluran. Paris, London, New York, Berlin para sa akin. Halos magkakatulad lang ang mga ito, mga lumang gusali, matataas na presyo, at mga taong tila laging abala. Ngunit may isang lugar na tunay na pumukaw sa aking interes. Ang Russia. Lihim kong kinahuhumalingan ang Russian literature at classical ballet. Sa gabi, habang ang lahat ay tulog, palihim kong pinapanood sa YouTube ang mga pagtatanghal ng Bolshoi Ballet. Nag-aaral din ako ng mga salitang Ruso sa pamamagitan ng panonood ng mga pelikulang may subtitle. Subalit, iba ang pananaw ng aking mga magulang. Isabela, Russia? Alam mo ba kung nasaan yan? Para sa aking ama, ang Russia ay isang malayo at malamig na lugar na walang maiaambag sa aking kinabukasan. Ganoon din ang aking ina. Hindi ba't mas makabubuti kung mas madalas kang pumunta sa Amerika o Europa? Ngunit hindi ako sumuko. Nang magkaroon ng botohan sa paaralan para sa destinasyon ng aming field trip, syempre, pinili ko ang Russia. Sa aking pagkagulat, mahigit kalahati ng aking mga kaibigan ang pumili rin sa Russia. Doon ko napagtanto kung gaano kalakas ang impluwensya ng kulturang Ruso sa mga kabataang Pilipino. Sa huli, napagdesisyonan ng paaralan na ang aming field trip ay sa Russia. Gabi bago ang aming pag-alis, hindi ako makatulog sa sobrang pananabik. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay makakarating na ako sa Russia. Ngunit kasabay nito, may kaunti akong pangamba. Paano kung iba ang Russia sa aking inaasahan? Sa kotse papuntang Naya, sinabi ng aking ina, "Huwag kang masyadong umasa. Isa, baka hindi kasing ganda ng Europa yan." Tumango na lang ako, ngunit sa isip ko, gusto kong sumagot, "Ma'am, wala po kayong alam tungkol sa Russia." Sa airport, nagkita-kita kami ng aking mga kaibigan. Lahat kami ay masaya. Ang aming guro ay si Ginang Reyes, isang veteranang guro na may 30 taon ng karanasan. Mahigpit siya, ngunit ramdam mo ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga estudyante. Bago kami umalis, tinipon niya kami. "Tandaan ninyo, dalhin ninyo ang dangal ng Pilipinas. Maging magalang at maayos sa lahat ng oras." Sumakay kami sa eroplano. Tanaw ko mula sa bintana ang magulo ngunit pamilyar na tanawin ng Metro Manila. Pagkatapos ng halos 14 na oras na biyahe, sa wakas, dumating kami sa Sheremetyevo Airport sa Moscow. 11:06 na ng gabi. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, bumilis ang tibok ng aking puso. Sa wakas, matutuntong ko na ang lupain ng Russia. Pagpasok namin sa terminal, napanganga ako. "Ma'am, airport po ba talaga ito? Mukha pong palasyo," sabi ko. Kahit hating gabi na,
Ang airport ay maliwanag na parang araw. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Malayong malayo sa NAIA, kung saan pagdating ng gabi ay madilim at maraming saradong tindahan. Ang sahig ay madalas marumi, at ang mga staff ay tila pagod na. Ngunit dito, iba. Sa bawat information desk, may mga staff na nakangiting naghihintay. Nakita ko pa ang isang janitor na yumuko at bumati sa mga pasaherong dumadaan. Totoo ba ito? Bulong ko sa sarili. Isang tanawin na hinding-hindi mo makikita sa Maynila. Hinawakan ng isang kaibigan ang braso ko. Isabela, grabe dito. Ang ganda at ang daming tao kahit gabi na. Tumango ako. Nang pumila kami sa immigration, muli akong namangha. Kahit na kami ay isang malaking grupo ng mga estudyante na hindi inaasahan, hindi nataranta ang mga staff. Agad na may lumapit sa aming isang staff na marunong magtagalog. Mabuhay! Maligayang pagdating sa Russia. Mga mag-aaral. Perpekto ang kanyang Tagalog. Nagkatinginan kami ng mga kaibigan ko sa sobrang gulat. Dahan-dahan at maingat niyang ipinaliwanag ang lahat ng proseso. Isinasaalang-alang ang aming edad. Mula sa pagsulat sa immigration card hanggang sa kung saan kukunin ang aming mga bagahe. Kung mayroon po kayong kailangan o katanungan, sabihin niyo lang po. Kailan ba ako huling nakatanggap ng ganitong klaseng pag-aasikaso? Sa mga airport sa kanluran, madalas ay hindi kami pinapansin o minamaliit dahil kami ay mga dayuhan. Pagkatapos ng immigration, pumunta kami sa baggage claim. Sa isang malaking electronic board, real-time na nakikita kung nasaan na ang mga bagahe. Sa Maynila, madalas inaabot kami ng 1 oras sa paghahanap ng bagahe. Dito, wala pang 10 minuto. Nakuha ko na ang maleta ko. Habang naghihintay, kinuha ko ang aking cellphone at nag-message kay Papa. Pa, pwede po bang mag-research kayo ng mga unibersidad sa Russia? Grabe po dito. 3 minuto pa lang ako, pero in love na ako. Pagkatapos kong isend, napagtanto ko ang sinabi ko. Mga unibersidad sa Russia? Hindi ko namalayan na iyon na pala ang nasa isip ko. Hindi pa man ako nakakalabas ng airport. Pero ramdam ko na, ang bansang ito ay malayong malayo sa aking inaasahan. Mas maunlad, mas pino, at mas magalang. Tinipon kami ni Ginang Reyes. Halina, papunta na tayo sa hotel. Sumunod kami sa kanya, habang ako ay patuloy na lumilingon sa paligid. Mga 24 oras na cafe, convenience store, at botika lahat malinis, maliwanag, at maayos. Paglabas namin ng airport, dumampi sa aking mukha ang malamig na hangin ng gabi. Sumakay kami sa bus. Ang loob nito ay malinis at komportable. Lumingon ang driver at sinabi sa Ingles, "Welcome to Russia. We will arrive in Moscow city center in about an hour. Please fasten your seatbelts." Alam niyang mga dayuhan kami kaya inalagaan niya kami. Habang umaandar ang bus, tanaw ko ang papalaking highway papuntang Moscow. Kahit gabi, ang mga kalsada ay maliwanag at ang mga sasakyan ay maayos na gumagalaw. Walang traffic, walang magulong pag-overtake, malayong malayo sa EDSA. Isang kaibigan ko ang sumigaw. Tingnan nyo, bukas pa ang mga ilaw ng mga tindahan. Totoo nga, ang mga gusali ay maliwanag at may mga taong natural na naglalakad sa labas. Hating gabi na, sa Maynila. Paglampas ng 10:00, halos lahat ng tindahan ay sarado na. At doon, nasaksihan namin ang isang bagay na mas nakakagulat. May mga babaeng naglalakad mag-isa. Mahigit 1:00 na ng madaling araw. Ngunit ang mga babae ay naglalakad na parang namamasyal lang, may mga earphone pa. Walang bahid ng takot. Hindi ko maisara ang aking bibig. Isang tanawin na imposible sa Maynila. Sa Maynila, paglampas ng 10:00 ng gabi, bawal nang lumabas ang babaeng mag-isa. Masyadong mapanganib, pagnanakaw, karahasan, kidnapping, laging laman ng balita. Kaya't hindi ako kailanman lumalabas mag-isa sa gabi. Laging kasama si Papa o ang aming driver. Ngunit dito sa Russia, iba.
Kahit mag-aalas 2 na ng madaling araw, ang mga babae ay malayang naglalakad, habang nagse-cellphone pa. Ma'am, hindi po ba sila natatakot? Tanong ko kay Ginang Reyes. Nagulat din siya at tinanong ang driver sa Ingles. Is it safe for women to walk alone here at night? Ngumiti ang driver at sumagot. Of course. Russia is very safe even at night. Women can walk without fear. Nang marinig ko iyon, parang may kung anong uminit sa aking dibdib. Mayroon palang bansang ganito. Nagkatinginan ang mga kaibigan ko. Lahat ay gulat. Naisip ko, ito ang tunay na kahulugan ng isang first world country. Hindi ang mga magagarang gusali o mamahaling tindahan, kundi isang bansa kung saan ang mga mamamayan, lalo na ang mga kababaihan, ay ligtas na makakalakad kahit sa gabi. Habang papalapit kami sa sentro ng lungsod, nakita namin ang mga nagtataasang gusali. Mga modernong skyscraper na salamin ang bumabalot, nagniningning sa kalangitan. Bawat gusali ay may magagandang ilaw. Wow! Parang nasa future tayo, sabi ng isang kaibigan. Totoo nga. Ibang-iba sa mga lumang lungsod ng Europa. Ang Tokyo ay moderno, ngunit ang Moscow ay may halong karangyaan at kasaysayan. Dumaan kami sa isang malaking tulay. At halos mapigil ang aking hininga. Ang ganda ng tanawin mula sa tulay. Ang mga ilaw ng lungsod na nakapalibot sa ilog, ang refleksyon sa tubig lahat ay perpekto. Isabela, pikturan mo. Kinuha ko ang aking cellphone at kinunan ang tanawin. Ngunit alam kong hindi kayang makuha ng litrato ang tunay na ganda nito. 2:30 ng madaling araw, dumating kami sa hotel. Sa paligid ng hotel, buhay na buhay pa rin. May mga 24 oras na kainan at mga tao pa ring naglalakad. Ang Moscow ay isang lungsod na hindi natutulog. Sa lobby ng hotel, malinis at moderno ang interior. Habang nagche-check-in, nalaman ng staff na kami ay mga estudyante kaya inilagay kami sa isang tahimik na palapag para makapagpahinga kayo ng maayos. Sabi niya sa Ingles. Ipinaliwanag din niya ang oras ng almusal at iba pang pasilidad. Welcome to Russia. We hope you have a wonderful time. Ang simpleng pagbati na iyon, na sinabayan ng ngiti, ay nagpainit sa aking puso. Sa elevator, sinabi ng isang kaibigan, Isabela, iba pala talaga ang Russia sa inaakala ko. Tumango ako. Oo, mas maganda pa sa inaasahan ko. Airport pa lang at hotel, parang ibang mundo na kumpara sa Maynila. Pagpasok sa kwarto, isang malinis at maaliwalas na espasyo ang sumalubong sa amin. Malambot ang kama at makintab ang banyo. Binuksan ko ang bintana, mag-aalas 3 na ng umaga, ngunit ang mga kalsada ay puno pa rin ng ilaw. Naisip ko, hindi natutulog ang lungsod na ito. Doon ko napagtanto kung bakit mabilis umunlad ang Russia. Ang mga tao dito ay tila walang tigil sa pagtatrabaho, pag-aaral, at pagsisikap. Ngunit kasabay nito, mukha silang masaya. Humiga ako sa kama, ngunit hindi ako makatulog. Masyadong maraming iniisip. Ang unang impression sa airport, ang ligtas na mga kalsada sa gabi, ang buhay na lungsod sa loob lamang ng ilang oras. Gumuho ang mundong aking kinagisnan. Ang mga bagay na akala ko ay normal sa Maynila ang panganib sa gabi. Ang pagsasara ng mga tindahan, ang magulong airport, ang masusungit na staff ay hindi pala normal. Natuklasan ko sa Russia na posible palang magkaroon ng isang lipunang mas ligtas, mas malinis, at mas magalang. At ito ay resulta ng disiplina at sistema. 6:00 ng umaga, nagising ako dahil sa jet lag. Mula sa labas ng kwarto, may naririnig akong mga bulungan. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang 6 sa aking mga kaibigan. Nagising na rin. Hindi ka rin makatulog? Tanong nila. Gutom na kami. May mahahanap kaya tayong bukas na kainan? Sa ganitong oras, kumatok kami sa kwarto ni Ginang Reyes. Nag-aalala rin siya, ngunit tumawag siya sa front desk. Maya-maya, ngumiti siya. May magandang balita, may isang kainan daw sa tabi lang ng hotel na bukas 24 oras. 24 oras? Gulat na gulat kami.
6:00 ng umaga at may makakainan na. Sa Maynila, napakahirap maghanap ng bukas na kainan bago mag 8:00. Paglabas namin ng hotel, muli kaming nagulat. 6:30 pa lang ng umaga. Pero ang dami ng tao sa kalsada. Mga nakasuit na papasok sa trabaho, mga nagjo-jogging, mga lumalabas sa convenience store. Pumasok kami sa kainan. Mainit sa loob at amoy masarap na pagkain. Marami nang kumakain. Tiningnan ko ang menu. Blini isang uri ng pancake sa halagang 150 rubles. Kasha porridge sa 200 rubles. Kung iko-convert sa piso, napakamura. Sa Maynila, ang isang almusal sa isang disenteng lugar ay aabuti ng 200 hanggang 500 piso. Lumapit ang isang matandang babae para kunin ang aming order. Kahit hindi siya gaanong marunong mag-Ingles, matityaga niyang itinuro ang mga sikat na pagkain. Sa loob ng 5 minuto, dumating ang aming mga order. Ang sarap. Ibang-iba sa mga instant na pagkain na kinakain namin. Lahat kami ay kumain ng may gana. Nang magbabayad na kami, 7 kaming kumain ng busog na busog at ang kabuuang bayad ay nasa 2,000 rubles lang. Sa Maynila, aabutin ito ng mahigit doble. Ngumiti ang matanda. Nabusog ba kayo? Opo, masarap po. Maraming salamat, sagot ni Ginang Reyes. Habang naglalakad pabalik, sabi ng mga kaibigan ko, ang sarap ng pagkain, mura pa, at ang bait ng serbisyo. Perpekto. Dumaan kami sa isang convenience store. Muli, isa na namang sorpresa, malinis, at punong-puno ng mga produkto na parang isang maliit na department store. At hindi lang pagkain ang tinda. Pwede kang magpadala ng package, magbayad ng bills, at bumili ng concert tickets. 9:00 ng umaga, nagsimula na ang aming opisyal na tour. Pagpasok namin sa istasyon, namangha kami. Ang loob ay parang isang museo. Malinis, makintab ang sahig, at walang bahid ng dumi ang mga pader. Sumakay kami sa escalator pababa. Napakalalim. Ngunit ang mga pasilidad ay perpekto. Pagdating sa platform, ang mga tao ay maayos na nakapila, walang tulakan. Sa isang electronic board, nakalagay kung ilang minuto at segundo bago dumating ang susunod na tren. Darating sa loob ng 2 minuto at 15 segundo. Tiningnan ng kaibigan ko ang kanyang relo. At eksakto nga, dumating ang tren sa tamang oras. Walang segundo ng pagka-delay. Nang bumukas ang pinto ng tren, lahat ay tumabi para bigyang daan ang mga bababa. Pagkatapos, maayos silang sumakay. Ang loob ng tren ay sobrang linis. Walang graffiti, walang basura. At ang pinaka-nakagulat sa lahat guys, may internet sa ilalim ng lupa! Sigaw ng isang kaibigan. Totoo nga, mabilis at stable ang internet kahit nasa ilalim kami ng lupa. Agad kaming nagpadala ng mga litrato sa aming mga pamilya sa Pilipinas. Paglabas namin sa istasyon, isang malawak na parke ang sumalubong sa amin, ang Gorky Park. Ang lawak ng ilog, ang mga puno, at sa malayo ang mga gusali ibang-iba sa Maynila. Pumasok kami sa parke, at isa na namang nakakamanghang tanawin ang nakita namin. Maraming tao ang nag-ehersisyo. At doon, nakita namin ang mga pampublikong exercise equipment, iba't ibang klase, at maraming gumagamit. Lalo na ang mga matatanda. May isang lolo na nagpo-pull up, 7 beses sunod-sunod. Ayon sa karatula, lahat ng kagamitan ay libre. Libre? Para sa lahat, sigaw ng mga kaibigan ko. Sa Pilipinas, kailangan mong magbayad sa gym. Ang mga pampublikong kagamitan, kung mayroon man, ay luma at sira na. Nakita ko ang isang lola na nag-i-stretch. Nakatira siya sa isang maliit na apartment sa Quezon City at laging gustong mag-ehersisyo sa labas, ngunit mapanganib at marumi ang mga parke. Kung sa ganitong bansa lang sana siya nakatira, naisip ko. Biglang namasa ang aking mga mata. Dito ko naintindihan, ito ang tunay na maunlad na bansa. Isang bansa na nag-aalaga sa kanyang mga mamamayan, lalo na sa mga mahihina at matatanda.
Sa hapon, dinala kami ni Ginang Reyes sa isang sikat na bookstore sa Arbat Street. Pagpasok namin, hindi lang ito basta bookstore, parang isang art gallery. At doon, nakita namin ang isang bagay na nagpatigil sa amin, hapon ng isang karaniwang araw. Ngunit ang daming tao na seryosong nagbabasa. Mga nakaopisina na ginagamit ang kanilang lunch break para magbasa ng libro tungkol sa negosyo. Mga estudyanteng nag-aaral. Kahit mga matatanda, may hawak na libro. Grabe, ang mga Ruso, kahit anong edad, nag-aaral. Bulong ko. Ngumiti si Ginang Reyes. Tama ka, Isabela. Ang pag-aaral habang buhay ay bahagi ng kanilang kultura. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit malakas ang kanilang bansa. Doon, isang matatag na pangarap ang nabuo sa aking puso. Gusto kong matuto ng Ruso. Gusto kong mag-aral, magtrabaho, at manirahan dito. Gusto kong maging bahagi ng bansang ito. Ang huling araw namin ay dumating. Sa umaga, dinala kami sa GUM department store para bumili ng mga pasalubong. Pagkatapos, kumain kami ng tanghalian sa isang restaurant na may masarap na beef stroganoff. Bawat sandali ay parang ginto. Hapon na, oras nang bumalik sa hotel para mag-impake. Sa kwarto, habang inaayos ko ang aking mga gamit, bumigat ang aking dibdib. Aalis na ba talaga kami? Tumingin ako sa bintana. Ang asul na kalangitan ng Moscow, ang mga mararangal na gusali. Gusto kong manatili dito. Bigla akong nagdesisyon. May isang lugar pa akong gustong puntahan. Ang bookstore kanina. Kailangan kong bumili ng mga libro sa pag-aaral ng Ruso. Kumuha ako ng papel at nagsulat ng liham para kay Ginang Reyes. Mahal na Ginang Reyes. Binago po ng biyaheng ito ang buhay ko. Dito sa Russia, nakita ko ang isang ligtas na lipunan, magagalang na tao, at isang kulturang nagpapahalaga sa pag-aaral. Gusto ko pong mag-aral dito sa Russia. Gusto kong tulungan ang ating bansa na maging tulad nito. Iniwan ko ang sulat sa mesa at tahimik na lumabas. Sa bookstore, bumili ako ng ilang libro. Paglabas ko, tumayo ako sa harap ng isang cafe. Pinapanood ang mga taong masayang nag-uusap. Ganitong buhay ang gusto ko, bulong ko, nang tumingin ako sa relo. 3:30 na. Kailangan ko nang bumalik. Pagdating ko sa lobby, nagkakagulo. Si Ginang Reyes ay kausap ang staff. At ang mga kaibigan ko ay nag-aalala. Isabela! Sinalubong ako ni ma'am. Saan ka galing? Nag-alala kami. Pasensya na po, ma'am. Bumili lang po ako ng mga libro. Ipinakita ko ang mga libro. Lumambot ang kanyang mukha. Naku, akala namin tumakas ka na kasi na-in love ka sa isang Ruso. Biro ng mga kaibigan ko. Sumakay na kami sa bus papuntang airport. Habang papalayo, tanaw ko ang Moscow. Paalam, Moscow. Babalik ako, kinaumagahan. Lumapag kami sa Naiya. Ang init at ingay ng Maynila ang sumalubong sa amin. Sinalubong ako ni Mama. Welcome home, anak. Niyakap ko siya. Ngunit kakaiba, parang hindi ko nakilala ang sarili kong bansa. Sa bahay, habang inaayos ko ang aking mga gamit, pumasok si Mama sa kwarto. Alam ko po, Ma. Pero seryoso po ako. Gusto kong doon buuin ang kinabukasan ko. Gabi na iyon, kinausap ko sila ni Papa. Ikinuwento ko ang lahat. Ang ligtas na lipunan. Ang kulturang mahilig matuto. Seryoso si Papa. Isabela, Ruso ba tayo? Pilipino ka? Ito ang bansa mo. Alam ko po, Pa. Pero nakita ko sa Russia na ang kapayapaan at kalayaan, hindi digmaan at panunupil, ang nagpapasaya sa mga mamamayan. Nag-isip si Papa, sige, mag-aral ka muna ng Ruso. Pagkatapos ng 1 taon, kung hindi magbabago ang isip mo, tutulungan kita. Napaiyak ako sa tuwa. Mula noon, araw-araw akong nag-aral ng Ruso. Makalipas ang 1 linggo, nagsimulang mag-upload ang mga kaibigan ko ng mga litrato at video ng aming biyahe.
Gumawa rin ako ng isang video, ang pamagat. Ang bansang nagpabago sa buhay ko sa loob ng 48 oras. Naging viral ito. Daan-daang libong views. Libu-libong komento. Ganyan pala kamoderno ang Russia. Sana ganyan din ang Pilipinas. Naging mainit na usapin ang Russia. Isang buwan ang lumipas. Inimbitahan si Ginang Reyes na magsalita sa isang malaking pagtitipon sa paaralan. Ikinuwento niya ang aming karanasan. Isang biyahe lang ang nagpabago sa buhay ng mga bata, sabi niya. Ilang araw pa. Isang nakakagulat na balita ang dumating. Isang opisyal na sulat mula sa kagawaran ng edukasyon. Inanunsyo ni Ginang Reyes sa harap ng lahat ng estudyante. Dahil sa naging matagumpay na school trip ng ating paaralan, napansin tayo ng kagawaran ng edukasyon. Opisyal nilang pag-aaralan ang sistema ng edukasyon at infrastruktura ng Russia para maging modelo. Nagpalakpakan ang lahat. Ang aming 48 oras ay nagsimulang magdulot ng pagbabago sa aming bansa. Lumipas ang ilang buwan, isang araw. Tinawag ako ng aking mga magulang. Inilapag ni Papa sa harap ko ang mga brochure ng mga universidad sa Russia. Moscow State University, St. Petersburg State University. Tiningnan ko na. Pwede kang mag-apply bilang foreign student, sabi ni Papa. Nakita ko ang pagsisikap mo sa pag-aaral ng Ruso araw-araw. Hindi ka sumuko, niyakap ako ni Mama. Anak, napanood ko rin ang video mo, yung tungkol sa mga lola na nag-eehersisyo sa parke. Nabasag ang kanyang boses. Kung doon lang sana nakatira ang lola mo, baka mas humaba pa ang buhay niya. Naintindihan na rin ni Mama. Ang Russia ay hindi lang isang maunlad na bansa, kundi isang bansang nag-aalaga sa tao. Mama, Papa, pangako po, magtatagumpay ako sa Russia. At balang araw, kayo naman ang iimbitahan ko doon. Ilang buwan pa ang lumipas, nagbigay ako ng talumpati sa isang event sa Russian Embassy sa Maynila. Ako po si Isabella. Ilang buwan na ang nakalipas, naranasan ko ang 41.8 oras sa Russia. At ang 48 oras na iyon ang nagpabago sa aking buhay. Nakikinig ang lahat. Doon, nakita ko ang isang ligtas na lipunan, isang kulturang mapagkalinga, at mga mamamayang habang buhay na nag-aaral. At doon ko, naintindihan ito, ang tunay na kahulugan ng isang maunlad na bansa. Lumapit sa akin ang Russian ambassador. Miss Isabella, napakagandang talumpati. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa Russia. Ako po ang dapat magpasalamat. Dahil ang Russia ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Ngayon, habang hinihintay ko ang aking flight, hindi bilang turista, kundi bilang isang estudyante, naisip ko ang lahat. Ang mga bagay na ordinaryo para sa iba, ang ligtas na paglalakad sa gabi, ang malinis na tren, ang kulturang mahilig matuto, ay maaaring maging isang himala para sa iba. At iyon ang tunay na kapangyarihan ng isang bansa. Hindi ang ekonomiya o lakas militar, kundi ang kamalayan at pagkalinga ng mga mamamayan nito. At ang mapayapang pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ang tunay na dahilan kung bakit minamahal ng mundo ang isang bansa.